Okay, so discuss natin to. Geotech naman tayo sa mechanics para mahabol yung HPGA na 60 pa lang. Yung mathematics, AMES, ano yun? AMSTEC, tsaka PISAD, halos mga 100 lang kasi. Lampas na, excuse me. HPGA, abuli natin. Focus ako sa mga HPGA contents ngayon. So the given figure indicates the weights of different picnometers. So ito yung pag nakarinig ka niyan, picnometer, yun yung instrument or material naman talaga yun. Parang glass lang, ay ano lang, parang lagayan, yeah, jar, that kind of specific gravity. Ay, ibang may tawag dito eh. Wait lang. Hindi ito. Ayun, specific gravity bottle. Specific gravity container, yun lang din pala. Ayun, in particular, yan yung tinatawag niya, picnometer. Not sure, the pronunciation. Kaya na bahala. Gusto niyo i-search. Picnometer naririnig ko sa prof dati eh. Sige, naalala niyo pa ba to sa Geotech, yung yung laboratory? So, ayun, given the figure, kasi minsan kasi, ano to, ninanarate, tulad nito, yung problems RI, yan, sagutan natin yan. Discuss muna natin yung formula na ito. Paano siya ma-derive? Ano lang naman, visualize mo lang. Now, given the figure indicates the weight of different picnometers. Una, empty picnometer. Wala pang laman yan kasi ganun yun yung una eh. Wala pa munang laman yung picnometer na yan. Sige, so copyhin ko nga yung figure na yan. Ayan, mga ganito siguro. No fill. Ayan, ganyan. Tama ba? Ayan, mga ganyan. Tapos nung sunod daw, actually, minsan nga, ito lang yung sinasabi agad eh. Okay, the mass of um, picnometer and the oven dried soil. Yan, dry soil na dapat to. Kasi kung hindi pa yan dried soil, kunin mo pa yan, ano, yung pang moisture content na approach. Pwede rin yung ganun eh. Pagtripan kayo ng prof. Yun, yung baga, bibigyan ka ng story na kunin mo muna yung, ano, oven dried mass, di ba? Oven dried mass. Makuha mo rin naman yun. Pag binigyan ka na moisture content. Ayun. Lagay ko lang yung mga yan. Ayan. So una, ayan, picnometer and dry soil. And then, sabi sunod nun, after niyan, pagkalagay mo ng dry soil, pupunuin yan. Kaya naging ganito. Pupunuin mo. Para wala nang ano, wala nang, basta ma-full niya na yan. Hanggang sa minsan may constant part lang yan. Tulad dun sa problem natin. Okay, pero ayun, expected mo na lang paano basta pantay-pantayan sila ng level na. After nito, ibuhos mo yan. Tanggalin mo daw yan lahat. Tapos pupunuin mo lang siya ng tubig, buong tubig. Syempre, pagkabuhos, pagkatapon yan, yung mga content na yan, linisan mo muna, tapos pupunuin mo ng tubig na lahat. Ganon. So, pangalanan nating empty picnometer, weight 1, tapos picnometer and dry soil, weight 2, tapos picnometer plus yung dry soil and water, weight 3, tapos yung picnometer and water lang, weight 4. So, pwede naman ganyan mo siya pangalanan, pero siguro ano na lang, maggawa na lang tayo na palitan natin to. So, ito na lang, empty picnometer, weight ng, ano na lang, weight ng T. O, ganun na lang natin siya i-express, no? Para di tayo mag-ano ng numbers. Di natin kakabisaduhin yung numbers. O, weight ng picnometer lang yan. Ito, weight ng picnometer and dry soil. Weight ng picnometer plus S na lang ba? Sands o solids, pwede yun. Weight ng picnometer plus solids. Tapos ito, weight ng picnometer plus solid plus water. And lastly, ito ay weight ng picnometer plus water na lang. Ito, buong water na to eh. Paano ko ba tayo, no? Baka maisip mo na ang water nito is parang pares kasi sila, no? Ano ba yan ako nito? Weight ng capital W. W sub T. Paano ko ba siya pangalanan? Picnometer plus full water.
Water na full. W sub F. Okay, yan na lang. 100% water. Or weight na 100. Yan na lang. Ay, okay na yung F. May isip mo naman, di ba? Weight na. Yan. Full water yan. Okay, so okay na tayo dyan. So, kung i-visualize natin yan, ayun nga. Kung ilalagay natin dito, sige mamaya. Okay, so discuss muna natin. Paano ba yun? Ano ba yung alam mong formula sa specific gravity? Doon lang din naman magbabase. Pero kung naalala niyo sa laboratory dati, may kino-consider tayo, may assumption tayo doon. Okay, so nakalimutan na, ayun, marirecall niyo rin yan. So, specific gravity, G sub S pala yun, no? Sa soil mechanics. Sa hydraulics kasi, ano lang, S lang di ba? Or S sub SG, ganyan. So, specific gravity ng solids ay unit weight ng solids all over unit weight ng water. Di ba? Pwede rin namang density. Density ng solids over density ng water. Ganyan. So, ikaw, pili ka na lang. Kasi kung ito, nakamas pala tayo na ito. Nakamas ba to? Sige, dito na lang tayo sa ano. Kasi yung unit weight lang naman, di ba, is, ayun, no? Alam naman siguro yung formula ng unit weight na, no? Recall na lang din natin sa fluid. Sa, ano pa to? Fluid mechanics. So, ang unit weight ay density times acceleration due to gravity. Density ng water times acceleration due to gravity. So, nag-cancel yung acceleration due to gravity. So, ayun, natanggal lang siya. So, density na yun. Yung density. So, ano ba formula ng density? Yun na. So, ang density naman of fluid mechanics ulit, mass over volume lang naman yan. Okay, so sulat natin. Specific gravity is equal to, so density ay mass ng solids over volume ng solids. Okay? Then, ang sa water ay mass ng water over volume ng water. Okay, pero dito na yung assumption natin. Sa case na to, sa laboratory, ini-equal natin yung volume ng solids and volume ng water. Yan, volume ng solids, volume ng water. Pinag-i-equal natin yan. So, ayun. Kaya ang mangyari dito, magiging over 1 na lang yung VS over or parang VW over VS. Kahit baliktad, okay lang naman. Ibig sabihin, magka-cancel lang din to. So, kung VS equals VW, so palitan mo to ng V, palitan mo to ng V, edi nag-cancel. So, yung specific gravity mo na ay mass ng solids, soil solids over mass ng water. At, ayun, same volume. For same volume yan, for equal volume. For equal volume, VS equals VW. So, ganun lang. So, kaya, ang pagsasolve mo na yung mass ng solids, ayan. So, gamit tong picnometer natin, specific gravity, mass ng solids, ay di weight ng picnometer plus solid minus weight ng picnometer, di ba? Weight ng, actually, nakamas pala tayo, no? Okay na yan, huwag na tayo maging legalistic masyado. Wait, nakasulat ko kasi dyan eh. So, wait, pero mas talaga yan, no? Pero sige, W kasi dito eh. Ginaya ko na lang. Okay, so weight ng picnometer plus solids. Babawasan mo na ang weight ng picnometer. O weight ng solids na yan. Or mass ng solids. Divide mo na lang sa mass ng water. So, ayan. Paano mo mapapalabas yan? O dito pa lang eh. Makikita mo na yung tamang sagot eh. Diba? Weight 2 minus weight 1 lang yun. Numerator. Dito na yung D. Ay, ang dali nung Parang pwede mong matamatahin. O numerator lang mapapalabas mo, makikita mo na yung tamang sagot. Pero what if, ayan, so maraming similar dyan. So paano mo mapapalabas yung denominator naman? O mass ng water lang yan. Again, for equal volume ng solids. So parang ganito yan. Ayan na. So gamitan na natin. Ito okay naman na tayo dito na part no? Sige, pakita ko nga yung Sige, pakita ko na nga lang din. Ayan. So, ito yung part na yon. Sige, gawa natin ng figure. Parang di siya pantay
So, ito ay weight ng solids na. Pwede ko ba ito lagyan? Ng kulay. Ayan. So, ito yung, ayan. Ito yung, ayan. Ganyan siya. Okay. So, babawas mo lang. Ayan. Equals, eto na lang, di ba? Kaya ba yung na-duplicate? Ay, ang pangit. Nakita pa nga ang pinagagawa ko. So, ayan. Okay na yan. O, ayan. So, yung picnometer, weight ng picnometer, again, ang ginawa dyan, yun yung weight ng picnometer, yun yung weight ng picnometer plus solids, babawas mo sa weight ng picnometer. Ayan yung weight ng solids. Diba? Weight ng picnometer plus solids sa pangalan kanina, yan eh. Yan yung weight 2 minus weight 1. Ayan. Ibahin ko na lang kulay na ito. Weight 2 minus weight 1. O, syempre, di mo masisimplify yan. Weight 2 minus weight 1. Okay, so nandyan ka na. So, ayun, ang tanong, paano natin mapapalabas yan? Ang weight ng, parang, hinahanap natin, yung mass, okay, yung mass ng water sa equivalent volume. Okay, kung may equivalent volume dun sa solids, mass ng solids. So, ganun yun. Which is, ito yung volume ng solids na kinoconsider natin. So, dapat makakuha ka ng equal volume ng water neto. So, paano yan? Dito ka mo makukuha yan sa dalawa. Okay, so, sige. Lagyan natin to. Lagay ko to ng tubig, no? Kung lalagay ko tubig, anong kulay nun? Malamang, ay, yung lang na ba ibang blue dyan? Ayan. Ito, buong yan, tubig. O kahit ito na lang pala ilagay ko, no? May border naman eh. Ito naman yun, buong tubig, babawasan mo nito. Ayan, ibabawas mo to. Ayan. Tama ba? Ito yan. Hindi ko na ma-duplicate yan eh. Ito ba yun? O yung isa? Colorblind na ako. Pero, ito naman. Ayan, yan. So, ito yun. Tama ba? Ayan. So, ito yung solids. Tapos, pinuno mo yan eh. O, pinuno mo yan. Pinuno mo yan. Ay, hindi nga ni yan. Ito lang. O, pinuno mo. So, ano mangyari kapag eto, binawasan mo na ito? Or baliktad? Eto, binawasan mo na ito. Anong mauuna natin dun? Wait lang. Baliktad ata. Oo nga. Pagpalit ko. Pero okay lang din naman. Pares lang. Okay lang din naman yun. Pero mas maganda lang nakaganito. Pares lang yung kanina kasi ano lang naman, addition and subtraction lang naman. So okay lang magkapalit yun, di ba? Addition, subtraction. Kung alin yung mauuna. Di ba? MDAS. Same sa multiplication, division. Okay lang yun. Magkapalit. O yan, depende sa mauna. Okay, so ayan. So ito pinangalanan natin tong weight ng picnometer plus dry sand plus water. Which is, ito yung weight 3, di ba? Okay, weight 3. Picnometer, soil, water. Okay, then ito naman yung weight ng picnometer plus full weight ng water. Yan, ganyan siya pinangalanan. Okay, so again, this one is weight 3. Ito naman is weight of 4. Tama? Okay, so ano yan mangyari? Kapag ito, binawasan mo nito, ano matitira? Ganun. So, ito, binawasan mo nito, ano matitira? Eh dito, bawas na to. So, parang ito, minus na ito, di ba? So, ganun yung maging itsura. Equate natin.
Di ko na kasi ma-duplicate. Again, ito, bawasan mo na ito. So, ito mababawas, neglected na yon. Ito minus ito na lang. Diba? So, di mo na yun. Di naman sila ng like terms eh. So, di mo na yun masisimplify. Pero, magagamit mo pa yun para sa susunod. Ayan. So, ito, ang nangyari, ito minus, ito na lang, kalahati. Yung part, ayun. So, di ba equal volume na sila? Ayun yung goal. Makapagpalabas ka ng equal volume. Ayan. So, ito rin yun, di ba? Ayan. So, dito yan, no? Dito mo yan makukuha. So, ayan na siya. Okay, so, ano yan? Again, weight ng, ano to? So, ito weight. Ito ay magiging weight ng solids na lang minus weight ng water. Ito, pwede ko na yung weight na. Kaso kasi yung water na ano ito eh. Weight ng water na equal sa weight ng solids. Dami ng ano eh. Ginagawa ko lang ganyan para may distinction. Weight ng water na may equal volume sa weight ng solids. Ganyan ko na lang siya express. Okay, so ano mangyayari dyan? Paano mo masolve yung weight ng water? Eh di bawas mo to, bawasan mo to neto. Di ba? O, kapag ginamit mo yon, eto, binawas mo nito, so maging minus negative, minus mo to, so mag-cancel na to, minus mo nito, minus negative, so maging positive yun. So, hopefully, nagigets yun, no? So, ayan, okay na yan. So, kaya, ganito na yung ginagawa natin dyan. So, magiging baba nito is, ito lang din, weight ng, ayan, picnometer plus solids minus weight ng picnometer. That is simply weight ng, ano eh, solids yun, di ba? Sige, kahit yun na lang isulat ko. Kasi minsan, di naman binibigay yan eh. Basta, mapapalabas mo naman na agad yun pag binigay na weight ng ano, weight ng picnometer, nagbigay, di ba? Dali na lang yan. So this will be weight ng solids all over, and weight ng solids minus, ito, weight ng, eto, ang haba. Di ko masulat to eh, pero alam naman na yung magiging sulat. Ano yan, di ba? So that is picnometer plus solids plus water. Bawas mo yung weight ng picnometer plus full punong water. Punong-punong water. Wait lang. Hopya. Ayan, so this will be weight ng solids. Oh, ayun na. Ayun na yan. So kung isusulat mo na yan, weight ng solids, so that is what? Isulat mo na natin as, sige, duplicate ko na nga lang. Ang haba kasi. Ulitin ko na lang yan dito sa baba. So, weight ng picnometer plus solids minus weight ng picnometer. Okay. May naman siguro tayo dyan. Tapos, babaan na lang natin. Kinulang na nga yung baba eh. Weight ng picnometer minus weight ng solids. Weight ng picnometer plus solids minus weight ng picnometer minus. Siyempre, di ko na yan kukopyahin. Di ko na yan isusulat uli. Ayan. Kung aayusin natin to, yung tamang yung numbering sa given na problem, weight ng picnometer plus solids, weight 2. Minus weight ng picnometer, weight 1. Haba pala masyado. All over, ayun, yun pa rin, weight 2 minus weight 1. Then minus, ano yun, weight ng picnometer plus solids, weight 3. Minus weight 4. Ganyan siya. Weight 3 minus weight 4. So, ayan, tama ba? 2 minus weight 1, 2 minus 1, tas 3 minus 4. So, ayan. So, given na yan. So, gamitan na natin, solve na natin to. Ayan. So, 225 grams of oven dried. O, yun o, weight ng solids na agad yan eh. Diba?
25 grams of oven-dried soil was placed in a specific gravity. Oh, before siya na-place, so ito, weight lang to ng solids. Di kasama yung specific. Di kasama yung picnometer dyan. So, kung ayusin natin, divide 225, divide by 225 lang din. O, tapos, kunin mo lang difference nun. Yan. And then filled with water to the constant volume mark. So, yun nga yung sabi ko kanina na pwede siyang gamitan ng constant volume. Di siya totally puno. Pero yung ano niya is pantay-pantay. Kung saan mo siya pinano. Made on the bottle. So, the mass of the bottle with water and soil, ito yon. Bottle with water and soil, ito weight 3 yun, is 1,650. Tama ba? Ayan. Then specific gravity bottle was then filled with water alone to the constant volume mark and weighed. So its mass was found to be, again, ano yun, picnometer plus water alone na lang yan. Punong-puno. So 1,510. Ayan. 2.65. Most, ayan, 2.67. Di ba? Ganun lang pag nag-solve ng specific gravity. Importante maintindihan yung concept na ganyan yung ginawa. Pwede mo naman ma-derive yan kung maisip mo siya. Di ba? O kahit di mo nakabisaduhin yan, basta tanda mo to. Yung formula lang ng specific gravity. Tapos dapat alam mo lang na pinag-equal lang yung volume ng solids and volume ng water. So I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.